time, ang ministry ng Holy Spirit is to be our helper, to comforter, our counselor, advocate. Lagi niyang ginagawa yung kanyang ministry to remind us that we are righteous before God. Not by our own effort. Kung meron dito makikita natin na kinokondemn ni God at ng Holy Spirit, it is not the believer, but it is Satan. Na yung hatol niya ay nabigay niya. Okay? Dito makita po natin yung example kay Peter. In Luke chapter 22, verse 31 to 32, sabi rito, Simon, Simon, Satan has asked to sift you as wheat. Verse 32, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Yung sinasabi rito that your faith will not fail, hindi yung sinasabi na mapagod ka na sa paggawa ng mabuti. Hindi yung gano'n na faith na na-fail. Kung hindi yung faith na na-fail, yung paniniwala mo na ikaw ay patuloy na malinis at pinatawad niya. Because once na inaccept mo yung accusation, once na nasira yung faith mo that you are forgiven and right before God, once nasira yon, your faith ay nasira na. And that is the start ng pamumuhay na isang defeated. Yun ang prayer ni Jesus Christ. Hindi yung prayer niya na hindi ka magkasala. Katulad natin, tayo nadadapa. Hindi niya pinag-pray yun kay Peter na hindi ka magkasala. Ang pinag-pray niya, kung titingnan natin, sa pagkakasala mo, huwag masira ang pananampalataya mo sa aking ginawa para sa iyo. Peter, you know me. Nakasama mo ako. Alam mo ang kalooban ko. Alam mo ako yung mahabagin at mapagpatawad. Continue. Magpatuloy ka sa paniniwala na yan sa akin. At alam po natin yung nangyari, bakit hinanda si Peter sa ganon. Alam po natin nangyari, dahil nung time, dito sa Luke chapter 22, verse 62, 61, 3 times niya dinis-own ang ating Panginoon. 3 times niya na hindi niya kilala si Jesus. Kung meron po ako mga verse, minsan na pinaikli ko na po, kino-quote ko na lang po. Ngunit atin na lang po tignan sa ating Bible. Okay, sabi rito, Peter replied. Sabi niya, man, I don't know what you're talking about. Okay, yung sinabi na, hindi ba kasama ka at kilala mo yung tao na yan, si Jesus? And then sabi niya, man, I don't know what you're talking about. Just as was speaking, the rooster crown, verse 61, the Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word the Lord has spoken to him. Nung pangatlo na dininay niya na hindi niya kilala si Jesus, biglang tumilaok ang manok. At yun rin yung time na lumingon si Jesus at tumingin sa kanya. At nakita yun ni Peter. Tanungin ko po kayo, ano po yung pagtingin ni Jesus kay Peter? Isa bang pagtingin na galit? O isang pagtingin na andun yung compassion? Pag sinasabi niyong galit dahil dininay siya, hindi natin naiintindihan ng grace. Ang tingin natin kay God ay isang galit na Diyos pag tayo ay nadadapa. Isang mabagsik na Diyos na parang hindi kaya magpatawad. Ngunit kung sinasabi mo na nandoon yung habag ni Jesus, yung tingin na isang habag, yung tingin ng pagmamalasakit, yung tingin na hindi yun
nakatingin dahil sa mali na ginawa ni Peter sa kanya, kung hindi yung concern niya para kay Peter. Naalala niyo ba yung siya nagbubuhat ng cross at maraming umiiyak sa kanya ng mga babae? At ang sabi niya, huwag niyo akong panangisan, huwag niyo akong iyakan. Dahil hindi siya kaawa-awa. At andun yung concern niya sa mga tao. Ang iyakan niyo ang inyong mga anak na hindi sasampalataya sa akin. Kaya yung tingin ni Peter na yon, yung tingin ni Jesus na yon kay Peter, isa yung paging encourage at pagko-comfort. Peter, I pray for you that your faith will not fail. Yung tingin na yon, andun na binabalik niya, nire-restore niya. Yes, Peter, nagkamali ka sa akin, nagkamali ka. But remember, kilala mo ko. Alam mo kung gaano ko kayo kamahal, at yung mga nagkakasala, kung gaano ko mapagpatawad. And then, makikita natin na na-realize ni Peter. Okay? At siya'y nagpatuloy. At ang sabi nga, and when you have turned back, strengthen your brothers. Dahil katulad mo, sila rin ay inakusahan ni Satan. Sila rin ay patuloy na inaakusahan ng kalaban. Kaya pag ikaw ay naging firm na sa iyong faith, that you are forgiven, that you are still righteous, at hindi nasira ang relasyon mo, comfort them, encourage them, tulungan mo sila. At yung Peter na yon na nagkasala sa ating Panginoon at 3 times niya na dininay si Jesus na kilala niya. Ito yung Peter na sumulat dito sa 2 Peter chapter 1, verse 5 to 7. Na ang sabi rito, tinuturuan niya tayo na i-add natin to our faith. Sabi to, for this very reason, make every effort to add to your faith, goodness, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, and love. At ang dulo nun ay love. In verse 8, for if you possess these qualities and increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Verse 9, but if anyone does not have them, yung mga nabanggit kanina, okay, he is nearsighted and blind and has forgotten that he has been cleansed from his past sin. Yung Peter na yon na nagkasala kay Jesus Christ, natutunan niya na hindi niya kinalimutan na siya ay pinatawad na at siya ay patuloy na malinis before God. At yun ang kanyang tinuturo patuloy sa atin. Kung tayo man ay nagkakamali, tinuro niya sa atin, huwag niyo kakalimutan that you are already forgiven and cleansed by your all past sins. At kung yun ay patuloy niyong gagawin, tignan niyo po yung scripture by context. Hindi po tayo magpapatuloy sa sin. Kung patuloy natin aalalahanin that we are forgiven, kung may nagagawa tayo at hindi tayo magpapakondemn, ang gagawin sa atin, we will be effective and productive in our Christian life. Amen. And then, ang dulo nun, yung mga Christian quality na kanyang binanggit, ang dulo nun is love. Sabi sa Galatians chapter 5, verse 22, but the fruit of the Spirit, love, joy, peace, at tuloy-tuloy. At makikita natin doon, yung mga binanggit na yun sa verse 23, against such things, there is no law. Yung mga binanggit niya na yun, yung love, yung joy, yung peace, hindi to bunga ng kautusan. Bunga to ng Holy Spirit. Bunga to ng pagiging under grace. Bunga to ng mga nakalasap na kabutihan ng Diyos at pagmamahal at pagpapatawad. Ang Holy Spirit ay nasa side ng grace, hindi ng law. Ang truth ay nasa side ng grace, hindi ng law.
John 1:17.